Salamat. Naiiyak din po ako. Ayoko nakakita ng ganito. Isa pong mapagpalang hapon sa atin lahat. Ngayon po ay nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Tina at ni Nanay Pausta. Sila po ay mga senior citizen na, 72 at 82 years old. Lumapit po sila sa akin para ihingi sila ng kaunting tulong mula po sa inyo. Ano man po ang inyong maitutulong ay napakalaking bagay para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sapagkat sila po ay dalawang senior citizen at wala po silang mga asawa. And tara po sa loob, atin po kilalanin si Nanay Tina at si Nanay Pausta. Sila po yung sinasabi ko kanina na hingi po ng kaunting tulong. Narito po si Nanay Tina para po sa kanyang gustong sabihin sa inyo. Nanay, ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Magandang hapon sa inyo. Ako po ay nahingi ng tulong. Parang kami hindi na makapaghanap buhay. Nagkasakit pa nga ang kapatid, wala mo akong maipagpagamot. Kami nahingi siya ng tulong. Ano na tulong din? Pagkain, bigas. Pagkain, bigas, at saka kung matutulungan ninyo ko sa pinansyal kaya. Sa pinansyal. Salamat po. So, yun po ang sinasabi ni Nanay Tina para po sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ngayon lang po daw siya nakahingi ng ganitong tulong at lumapit. Nahihiya siya sa akin kanina nung pumunta sa aming bahay sapagkat hindi nila naranasan ang ganitong manghingi. Pero dahil nga po sa kawalan ng lakas sapagkat mga senior na, 83 and 72, ay yun nga, naglakas loob na pumunta sa akin para ihingi ng kaunting tulong sa inyo. Sa mga nakakakilala kina Nanay Pausta at saka kay Nanay Tina, sa kanyang mga kaibigan, humihingi po siya ng kaunting tulong, pinansyal. Ano man po yung ibibigay na tulong sa kanila, ay talaga naman pong 100% na ibibigay ni Kapitana para sa kanila. Huwag po kayo mag-alala sapagkat idudulog ko sa kanila ang inyong mga may bibigay na tulong. Dahil nga po sa pagkakadapa ni Nanay, ay hindi siya masyado makatayo. May tungkod siya pag natayo, Nanay. Yan. Ay gusto po niya na bukod sa napahilot na po ay hindi naman yata naayos. And gusto po nilang magpa-x-ray. Ayun po naman yung kanya mga ibang pamangkin. Siyempre po ay may mga pamilya din na tinutustusan at hindi sasapat. Nagbibigay pero hindi po nasapat. Kaya po humingi ng tulong sa akin para po kung ano man ang inyong ibibigay na tulong, lalo na po sa pinansyal, ay napakalaking tulong po kay Nanay sa kanyang pagpapagamot. Sila po ay, yung hanap buhay nila ay nagtitinda ng mga sinangag na mani. Shout out sa mga nakakakilala kina Nanay dyan sa Mabini, sa Lipa. Inaasahan po nila ang yung tulong at talaga naman kayo daw po ay mababait. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng mga magbibigay ng tulong pinansyal. Kahit po yung mga bigas, panggamit nila sa araw-araw, lalo na po pagkain. At ang tulong pinansyal po para po sa pagpapa-x-ray ni Nanay Pausta. Ito po. Maraming salamat po agad. Puparain po kayo ng ating Panginoon. Dahil kapag po tayo nagbibigay sa ating kapwa, mas higit pa ang babalik sa atin. Maraming salamat po. Salamat. Napapayak po si Nanay. Nanay, ba't po kayo naiiyak? Mahirap po talaga tumanda ng walang kasama po. Naiiyak po si Nanay dahil nakakatanaw siya ng pag-asa mula po sa inyo. Kung ano man po ang ibibigay niyong tulong, inuulit ko po na 100% makakarating kina Nanay. Yan. Naiiyak na po si Nanay Tina. Nanay, huwag ko po yung umiyak. At kung ano man po ang ibigay na tulong nila, ay mapapunta po sa inyo. Naiiyak din po ako. Ayoko nakakita ng ganito. Nagbibigay po ako sa iba ay simple po sa kanila po. Kaya, Tulong na doon. Nanay. Yan, Nanay. Pambili niyo ng bigas, Nanay.